Magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamatinding lugar sa mundo at may mga alamat dito sa likod. Bago ko ipakilala ang mga yon, ipapakita ko muna kung nasaan tayo. Salamat Diyos sa sandali na ito. Ang lupit talaga. Grabe, kita nyo sa likod ko, may malalaking oil rigs at nandito talaga tayo ngayon sa Gulf of Mexico at pupunta tayo sa isang matinding spearfishing mission mga tol. Ipakikilala ko sa inyo ang mga alamat na makakasama ko matutulog sa oil rig ngayong gabi. Narito si Kapitan Jack Spiro. Dito talaga siya sa Florida nakatira at inimbitahan niya ako para sumisid sa mga oil rig. Plano nating sumabak na yon. Sana mapakita mo sa paligid ng mga tubig dito, tol. Oo. May papakita ako sa'yo na talagang nakakabigla. Wala ka pa nakikitang ganito kahit saan ka pa sumisid sa buong mundo. Sige. Sobrang excited ako mga tol. Nandito ang malalaking oil rig kasama pa ang ilang alamat. Kamusta? Ako si Drakes. Kasama natin si Drake sa talagang kapitan ng bangka dito. Tunay na eksperto sa diving dito. Huwag mong ipalo ang ulam mo sa rig. Magpakilala ka kapatid. Ako si Jake. Nandito lang ako para. Mag-shoot ng ilang. Isda. Kung papala rin ako. Aalis ang lalaking ito para suwertihin. Tayong lahat mga lalaki, sinusubukan din naman nating sumwerte sa bawat pagkakataon. Kailangan ninyong manatili dito dahil ipapakita ko mamaya kung saan kami matutulog at kakain. Wala kaming pagkain sa misyon na to. Kaya mga lalaki, kailangan natin maghanap ng pagkain. Nagugutom na ako ngayon pa lang. Anong isda ang target natin dito mga tol? Ano ang pwedeng mahuli sa tubig na to? Itim na snapper, sa totoo lang, pwede itong dog snapper or mangrove snapper. At meron din tayong cobia, kaya marami tayong pagpipilian dito. Iba talaga, hindi mo pa ito nakita. Nakaparada ako sa likod. Tinatamad na talaga ako. Kita niyo naman, napaparada na ako. Uy, pare. Hindi naman marami. Oo, mayon niya. Nako, handa na ang mga tropa. Tara na mga tol. Sige, tumatalo na sila sa tubig mga pare. Dalhin kita sa unahan para ipakita kung saan kami sumisid gamit ito kaninang umaga. Mga 2 oras at kalahating misyon yon. At ito ang oil rig. Dito raw sila napapakarga ng langis, gas, at kung ano-ano pa. Sa totoo lang mga pare, ang ginagawa nito ay nagbibigay ito ng parang natural na istruktura dito sa gitna ng kawalan. Kita nyo, wala talagang kahit ano sa paligid natin maliban dito. At ang nangyayari, lahat ng maliliit na isda ay lumalapit at nagsisimulang kumain ng mga lumot at kung ano-ano pang tumutubo sa mga haligi. Pagkatapos, dumarating ang malalaking isda at kinakain ang maliliit. Yan ang gusto natin. Sana makakuha tayo ng malalaking isda para hapunan mamaya. Sobrang excited ako ngayon. Ewan ko kung napapansin nyo. Sige, hindi pa nga ako nakakalusong sa tubig pero may isa na sa mga kasama natin na nakakuha ng magandang isda. Ang ganda nito. Tignan niyo itong isda mga tol. Woohoo! Uy, tignan niyo yung luha na hugis. Grabe yan tol. Parang mango jack talaga yan. Ganyan na mayan sa mango jack kumbaga. Ang galing mo tol. Oo pre. Astig, may hakdin mask ko. Tara manghuli lang isda, tol. Tara na. Grabe to. Ano? Lalamoy tayo papunta sa oil rig na yon. Tiyataga mo ba akong balutin, Ana? Oo, parang hindi laka. Oo, syempre. Ang galing mo. Grabe ka, tol.
mo yan. Ang ganda ng mangrove snapper o mangrove jack na yan. Astig. Ang lupet niyan. Bro, ang lalaki ng balikat nun, bro. Cobia! Cobia! Nakakobe ako. Yahoo! Malalaking Jack, malaking Kobe. Ano ang bubuo sa mga pangarap, mga tol? Ang mga cross level ngayon ay talagang nasa rurok na. Tignan mo to. Higanteng Mangrove Jack. Grabe, parang baliw talaga yung isda. Sila ang alpha dito sa wreck, nakatambay lang sa paligid ng mga post. Kapag may pain, ginagamit nila ang malaking bibig at biglang sinasalakay, binabangga ang biktima. Kaya ilalagay na natin ito sa yelo. Pero sigurado, magiging pagkain natin yan mamaya. 100% ito ang mga pangarap. Sobrang dami nila sa ilalim. Daan-daan talaga. Sabi ko na sa'yo, magpapakababa lang ako. Grabe, hindi ka panipaniwala yan. Sana ito na ang pagkain natin mamaya. Pero kailangan pa rin nating malaman kung saan tayo matutulog at iba pa. Pare, simula pa lang to. Sobra excited ako. Ilagay na natin to sa yelo. Tara. Mga tol, natutunan ko lang ang isang medyo mahal na leksyon. Kanina, sumisid kami sa huling spot at nabaril ko yung napakalaking isda. Sobrang taas ng adrenaline ko, alam nyo na. Sobrang saya ko na nabitawan ko yung spear gun ko. At oo, napatanto ko lang na lumulubog pala ang mga spear gun kapag wala silang isda. Gaano ba kalalim dito? 100, mga 10 talampakan ito. 10 talampakan hanggang 100 talampakan ng lalim. Halos wala ng pag-asang mahanap to. Zero. Wala talagang pag-asa. O wala na talagang pag-asa. Pinipigilan ko umiyak. Nawalan ako ng sibat na baril, mga tol. Pero siguro, may dahilan ng lahat. Parang dahilan lang yan para bumili ng bagong baril, no? Oo, may palating para sa'yo. Sana nga. Grabe, mga tol. May tiger shark sa unahan. Hello. Oh, tingnan nyo siya dito. Ang astig. Papalapit siya. Tingnan mo, kaya ang astig. Oo, bro, astig talaga. Sige, tatakutin natin sila. Bata pa lang siya, bro. Grabe, pare. Tumalon kami para sumubok lumangoy. Kasama siya pero natakot yata at lumayo. Isa yon sa mga pinakabaliw na baby tiger shark, mga tol. Ang ganda ng kulay at kakaibang pattern niya.
Isa sila sa mga paborito kong pating. Alam nyo, kakasabi ko lang sa mga tropa, minsan hindi mo talaga na-realize kung gaano ka-espesyal ang isang sandali hanggat tuluyan na itong nawala. At sa tingin ko, isa to sa mga ganong pagkakataon ngayon. Sobrang lupit ng araw namin. Kasama ko ang mga alamat at ilang Amerikano dito sa ibang bansa. Pero parang nasa Mexico kami, sa Gulf of Mexico. Oo, wild talaga ito bro. Ganito ang mga pangarap. Salamat Diyos sa sandaling ito, ang lupit nito. Makikita niyo na palubog ang araw sa abot tanaw. Nasa harap natin ang huling oil rig dito. Tingnan muna natin kung kaya nating maganda ng hapunan, saka na natin isipin kung saan tayo matutulog mga tol. Oh, hindi ko alam saan tayo matutulog dito. Sige mga tol, nililinis namin ang mga isda. Isa sa pinaka walang kwentang lumabas sa tiyan nito ay buto ng tadyang ng manok. Kaya yung mga trabahador sa oil rig, basta na lang itinatapon yan sa gilid tapos kinakain agad ng malalaking mangrove jack. Ayun, nasa tiyan na niya. Ang lupit talaga. Ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin dilinisin to. Kaya ang gagawin ko, magsisimula ako sa ibaba ng palikpik, Aakyat papuntang balikat, tapos iikot at idadaan ko ito hanggang dulo. Dahan-dahan lang tinutusok ang balat. Dinadaanan lang ng kutsilyo ko. Tapos ang gagawin ko mula rito ay iaangat lang at dahan-dahan ko lang itong babalatan. Ganito lang. Dahan-dahan lang sinusubukan ko makuha ang pinakamaraming laman. Lalabas sa buntot, lampas sa tadyang. O ganyan lang. At yan ang pagkain natin. Kita nyo, napakagandang fillet ng mangrove jack yan. Tatanggalin ko na agad ang balat nito. Kita nyo, yan ang balat. Tatanggalin natin yan. Itatabi muna natin ito hanggang makarating sa mga rig at doon kakainin. Ang ganda niyan pare. Hanap na tayo na matutulugan na yung gabi. Magiging wild ito. Tara na. Ayos mga tol, kararating lang natin sa oil rig. Tignan nyo. Sobrang lupit talaga nito. Naglagay pa sila ng dagdag na rehas dito para may sapin dahil kinain na ng kalawang. Grabe talaga. Naglalakad tayo dito mismo. Ang wild nito ngayon. Hindi ako makapaniwala na dito talaga tayo magpapalipas ng gabi. Grabe tol. Ang lupit nito. Kita mo, parang alarm yan. Panahon na para pumasok. Tingnan mo tong hagdan, tol. Nasa tuktok na tayo dito mga tol. Nasa tuktok na tayo. Grabe ito, to is sobrang wild. Yo! Tol, tinatakpan ko na tenga ko. Ang ingay sobra. Wild ngayon mga tol. Grabe. Bukas talaga to, tignan nyo. Parang ito yung storage unit o parang workshop siya. Siyempre, respetuhin natin ang lugar na to. Hindi tayo kukuha ng kahit ano maliban na lang kung talagang kailangan natin. Grabe. Ang saya nito. Tala na. Nakakatakot talaga tol. Sobrang nakakabaliw to sa umaga. Literal na nasa ibabaw tayo. Grabe. Sobra. Nakakainis. Literal na nasa ibabaw tayo ng pesteng bagay na to. Dito kami matutulog. Kita niyo naman. Basta wag lang tayo matamaan ng helicopter. Sa tingin ko, dito na tayo ngayong gabi kuya. Ito na yon. Wala na ibang lugar dito. Oo. Sige, ewan ko kung nakikita nyo, pero ayan na mismo ang gilid. Pag nahulog tayo dyan, patay talaga tayo. Kaya kailangan natin mag-ingat na hindi mahulog. Ang ganda ng tanawin dito sa taas. Dito na ako ngayong gabi mga tol sa helipad sa ibabaw ng oil rig. Ito na siguro ang pinakaibang tanawin bukas mga tol, pero kailangan din nating tikman ng isda. Kukuha tayo para sa hapunan ko, hindi pa ako kumakain buong araw at sobrang gutom na ako ngayon. Kung nandito talaga tayo, tutunog lang yung alarm buong gabi. Nakakainis. Nandito tayo para dyan baby. Isa ito sa pinaka walang kapantay na alaw natin. Makikita nyo, ito ay kaine mula sa mangrove snapper. Wala tayong pampalasa o kahit ano. Literal, nasa helipad lang tayo sa gitna ng Mexican Gulf o parang ganon. Pero ito ang hapunan natin. Subukan natin ito. Oh, may pinakamalaking kaliskis. Ang sarap niyan. Sige, nandito si Jack. Subukan mo tol. Ito pagkain natin ngayon. Ano masasabi mo? Maging tapat ka. Medyo makunat pero tol, seryoso, wala na talaga tayo ng ibang pagkain. Kaya ayos na rin ito. Isa ito mga tol sa mga dahilan kung bakit mas mahaba ang buhay ng babae kaysa lalaki. Game tayo riyan. Tara mga tol.
Sige mga tol, mga alas 10 na dito, nandito pa rin tayo sa oil rig. Baka biglan niya na lang marinig sumabog to, pero magkikita tayo bukas ng maaga para sa ikalawang araw. Magiging mahirap ang gabi na to. Kita-kits tayo bukas. Tara na. Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Kakagising lang namin dito sa ibabaw ng helipad sa oil rig na to. At sobrang grabe talaga pare. May tanaw tayo ng araw doon. Ang kulit ng alarm na yon. Oo nga. Magkakaroon ako ng bangungot dahil doon. Pero tinan mo naman ang tanawin ngayon. Literal na nasa ibabaw tayo ng helipad. Ang astig dito sa labas. Isa ito sa pinakawalang katulad na lugar na natulugan ko sa buong buhay ko. Siguradong sigurado ako. Tingnan mo, nasa ibaba ang bangka at mga kasama natin. Sinigulo nilang ligtas ito para hindi tayo matangay. At meron tayong napakagandang pagsikat ng araw doon. Plano natin ngayong umaga, lahat ng kasama maghanda na kayo. Gusto nating bumalik sa bangka. Gusto naming sumisid sa ilalim ng tinutuluyan natin. Pagkatapos, tingnan natin kung makakakuha tayo ng almusal. Yan ang plano. Sobrang lamig ko kagabi. Literal na nanginginig ako sa sobrang lamig. Ngayon, tuwang-tuwa akong makita ang araw. Magpainit tayo kahit saglit, siguradong sigurado. Pagkatapos nito, Bababa tayo sa rig at susubukang makahuli ng pang-almusal para sa ikalawang araw. Siguradong hindi nakatulong sa tulog ko ang alarm na yon. Kumusta ang tulog mo kagabi, kuya? Pare, malamig sa labas. Bro, giniginaw talaga ako kagabi dahil sa sobrang lakas na hangin mga tol. Maghahanda tayo at susubukang manghuli ng isda sa ilalim ng tinulugan natin kagabi. Sa tingin mo kaya? Siguradong sigurado. Maraming isda ulit gaya kahapon. Excited ako. Tara na, nag-ayos na mga tropa ngayon. Gusto naming makahuli ng kakaibang isda tulad ng malaking chobya o red snapper. Kailangan namin ng espesyal. Alam nyo rin na wala ko sibat ko kahapon. Ayokong pag-usapan yon. Habang natutulog ako kagabi, parang bangungot talaga. Pero nagising kami. Buti na lang pinagamit ni Jack ang alamat itong magandang sibat. Ito ay parang 120 roller gun mula kay Rob Allen. Kaya gagamitin natin ito. Sana makahuli tayo ng isda, tala ng mga tol at mag-almusal. Kita tayo mamaya kapatid. Mamaya bro. Woo! Suwertehin ka. Ingat! Ayos mga tol, kakabalik lang namin mula sa unang dive na yung umaga para inatake ako ng mga 50 mangrove jack kahit saan.
Mga tol, sabihin na lang natin na nakuha natin ang mga astig na yung umaga. Mga astig at bituin lang. Mga aso lang. Pero hindi pa rin natin nakuha ang isda na gusto natin. Gusto natin ng malaking chobya sana o kaya ng isang sobrang espesyal na isda. Posible siguro, pero ngayon sobrang linaw ng tubig. Mahilig tayo sa asul na tubig, sigurado. Maghahanap tayo ng bagong wreck at bibida, tapos aakyat sa bangka ang malalaking isda. Tara na, baby! Oo mga tol, ang gagaling nyo! Tara na! Alam nyo ba, kahapon nawala ang spear gun ko? Isa sa mga tropa kanina lang ay nahulog ang GoPro niya sa gilid at sobrang lungkot niya ngayon. Kumusta pakiramdam mo? Hindi maganda. Kumakain pa rin siya ng isda pero sobrang lungkot niya. Malaki ang pasasalamat ko sa GoPro na nag-alaga at nag-sponsor sa akin para sa trip na ito. Ito ang GoPro Hero 12 at gusto kong ibigay ito sa'yo, tol. Ito ang bago mong GoPro. Heto na. Salamat talaga. Sisiguraduhin naming may battery at SD card para ready gamitin. Tol, ang lupit mo, good luck tol. Ang astig niyan, ayos na ayos. Legend ka tol, astig ka. Inaalagaan ako ng mga to sa Estados Unidos. Saludo GoPro, nagpapalaganap lang tayo ng pagmamahal. Tol, parang pinipilit akong isiksik ng dambuhalang grupo. Ano laki ng barakuda, tol. Parang gusto akong kagatin at papalapit na dito. Parang totoo nakakatakot. Grabe mga tol, sobrang lupit na sa baba. Nakita niyo ba yung dambuhalang barakuda? Tinititigan talaga niya ako. Sinusubukan niya akong atakihin. At dahil ito ang nakakabit sa akin. Ito talaga ang kutsilyo ko, pero kita niyo naman, medyo makinang siya. Yung isda na yun, naaakit talaga sa makinang na bagay. Kaya ayun, inakala niya sigurong pain na isda ito. Nung tinanggal ko ito sa weight belt at binalik sa bangka, tumigil na siyang tumingin sa akin. Grabe talaga, nakita nyo, lumalapit siya tapos biglang umaatras. Malalaki ang ngipin nila, kaya kung pagpira-pirasuhin, buti na lang at nakaligtas ako ng walang galos. Medyo nakakatakot talaga, hindi ko itatanggi. Bro, nakalimutan niya ikarga ang barel. Bro, ang laki niyan. Sobrang laki yan. Dog snapper yan, Ales bro. May nabari na dog snapper, Isa. Tingnan mo bro,
Ang ganda at lupit niyan, pati pagkakabaril maganda rin. Ayos yan! Bro, ang lakas nun. Maluwag pa yung reel. Literal na tinalo mo ako. Kadalasan, nilolock namin dito ang mga reel para hindi ka paikutin ng isda sa mga haliging ito. Pero sobrang lakas nito. Grabe talaga, bro. Tingnan nyo mga tol, ito ang dog snapper, isang malaking mangrove jack. May kapareho rin itong asul na hugis patak tulad ng sa mangrove jack. Tingnan mo yan, sobrang lupit. Halimaw talaga yan, sobrang excited ako dyan. Tingnan mo ang dugo ang bibig niyan, mukhang mabagsik talaga. Sige, ilagay na natin sa bangka. Tapusin na natin to, tara na. Si Jake mismo ang bumaril ng cobia, itaas mo, tol. Ayos, ang ganda niyan. Gusto mo ipakita sa inyo ang kakaibang bagay na ginagawa nila dito na hindi namin ginagawa sa Australia. Hindi ko pa to nakita. Ano ba to? Tinatawag nyo ba itong sabnado? Underwater jetpack pare. Next level. Sige, ginagamit nila itong underwater jetpack at yun ang dahilan kung bakit nakakarating ka ng sobrang lalim. O ano nakuha mo? 106 talampakan na parang halos 4 na pong metro o parang ganun. Malapit na, oo, parang ganun. At nahuli niya itong napakalaking cobia. Malaking cobia pare. Ang galing yan. Simulan na natin dito itong almusal natin. Tatanggalin natin ang dumi sa kanila at aalis na tayo. Salamat kapatid. Ito nga, tara na, mabilis nating aalisin ang laman ng isda para may sashimi tayo sa almusal. Tingnan mo, hinihiwa lang niya sa tabi ng gulugod. Ang laman ng hayop na ito ay isa sa pinakamasarap sa mundo. Hintayin mong makita kung gaano ito kaputi at kamangha-mangha. Tingnan mo kung gaano kaganda at kaputi ang laman. Makikita ninyo, kamangha-mangha talaga. Pwede mo bang punasan ng kaunti para sa almusal? Oo, ang ganda. Magandang kaliskis. Tingnan mo yan. Sige, hugasan natin siya. Tatanggalin ang mga kaliskis niya. Sige, tingnan mo yan. Sariwang sashimi para sa almusal. Woo! Di ka paniwala yan, pare. Ang saya nun. Sarap. Opisyal na nating nagawa to. Nakaligtas tayo dito sa oil rig ng 2 araw. Kumakain na ng kaya nating mahuli. Binabati ko lahat ng kasama ko, mga alamat kayo. Pauwi na tayo sa dalampasigan, tapos ng hamon. Mahal ko kayo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat.